hapon sa inyong lahat. No? Kailan namin for almost a year, no? A year, na hindi tayo nagkita. Last year, napunta ka rito, nandun tayo sa piazza. No? Tama? Doon sa may... Nandun. So, importante, started there, no? Spiritually, physically, at emotionally. Pagpalain pa kayo ng ating dati ng Panginoon, no? Sa iyong spiritual na pamumuhay. Okay, so, ang ating mensahe patungkol sa ating spiritual na pamumuhay o spiritual maturity. Kasi, tayo ay pinili, tinawag, piniligtas dahil may layunin ng Diyos sa ating buhay. No? Dahil na hindi lang tayo pinili o tinawag para gawin mo ang iyong gusto dito sa mundo. So tayo ang Diyos ay may layunin. Ang layunin ng Diyos ay para bigyan natin papuri, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang ating mensahe ngayon ay patungkol sa a call towards maturity. Sabi nga dyan sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, sabi nga sa English, then just as you receive Christ Jesus as Lord, continue, sabi niya, continue to live your lives in Him. 7, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa Tagalog naman, okay, so kung meron yung Biblia sa Tagalog, para hindi natin maintindihan, yamang tinanggap ninyong Panginoon, si Kristo, Jesus, mamuhay kayo sa paraan karapat-dapat sa Kanya. And then 7, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Yun ang ating text na pag-aarakin sa hapon ito. No? Then, sabi niya, just as you receive, yaman tinanggap niyo si Kristo bilang Panginoong Diyos na tagapagligtas, sabi niya, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Tapos, sabi niya, and then, manatili kayo sa Kanya. And then, sabi niya, rooted and built in Him, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat. Sabi niya, and overflowing with thankfulness sa ating buhay. Sabi nga daw, na lagi tayong magpasalamat. Sa pagkagising pa lang sa umaga, no, dapat nating ipagpasalamat na grazie Dio, binuksan mo pa ang aking mata. Binigyan mo pa ako ng hininga. No? Yun daw ang dapat, no, laging manatili sa ating buhay bilang sa Kristiyano. Okay, bago natin tunghayan ang ating mensahe, no, manalangin muna tayo. Heavenly Father, pinupuri ka namin at tinatagila sinasamba sa Espiritu at katotohanan dahil ikaw ang Diyos na lagi na dyan, gumagabay, tumutulong sa amin at lagi na dyan na lahat na nangyayari sa ating buhay, hindi mo kami pinababayaan. So Lord, source mo ito, ako po ay napakuluwang minatawad, nung po magkasalanan nagawa ko po sa aking puso, sa aking isipan, ako po ay nagpapalinis sa aking pagkukulang, sa aking panghihina, na nawa ako ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Dahil kayo ang banal ng Diyos, dapat din po ako maging marap na may kapanalan sa iyong harapan. Source ko ito, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, ang ating mga kapatiran dito sa Palermo, laging dalangin ko na nawa, lalong manatili ang pagmamahal ng bawat isa. Makita ang Kristo sa bawat buhay ng bawat sa kanila, maging halimbawa, gamitin, Panginoon, ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ihanda po ninyo ang aming puso, aming isipan,
sa aming tatanggapin ng mensahe na na ibibigay mo sa amin, Panginoon. Dalawa, nalawag po namin tanggapin ito, higit sa lahat, Panginoon, sa aming spiritual na pamumuhay. Nawa ito ay may-apply po namin sa aming mga buhay at makita ang Kristo sa aming buhay. Sa iyong kapulihan, sa iyong karangalan, magpakailanman in Jesus' name I pray. Amen. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, no? Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon Diyos at pagligtas. Sabi niya, mamuhay tayo. No? Sabi niya, mamuhay daw tayo nang sa paraang karapat-dapat. So, dahil na tinanggap natin si Kristo, tayo ay Kristiyano na, no? At bilang tagapagligtas natin sa buhay, so siya na dapat ang Panginoon natin, siya na ang boss natin, no? Siya na ang may-ari sa atin. So, ibig sabihin, nagpapasakot na tayo sa Kanya, dapat na tayong sumunod sa Kanya. Dahil sinasabi natin, so napag-aralan natin yung discipleship, no? Alam ko, marami sa inyo, nakapag-aral ng discipleship, sinasabi na sa Lordship, no? Siya na ang Panginoon Diyos na sa ating buhay. He's Lord of everything in our life. No? Kaya nga, sa ngayon, bilang sa Kristiyano, no, nagpapasakot na tayo sa Kanya. Siya na ang Panginoon natin, siya na ang boss sa buhay natin, siya na ang may-ari. Ibig sabihin, siya na ang nagpapalakad sa ating buhay. Sabi nga niyan, when we become one with Christ, when we are saved, so tayo na ay kaisa na. No? Kaisa na tayo ni Kristo. So sabi nga dyan, walk in Christ. And then, sabi nga dyan, ang napapaloob dyan, sabi nga, we need to develop a daily walk on dependence to God. So dapat tayong mag-depende sa Kanya. Dahil nga, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi siya na. Ibig sabihin, nagpapasakot na tayo sa Kanya. At dapat na tayo sumunod sa Kanya. Sabi nga dyan, mabuhay kayo ng may karapat-dapat sa Kanya. So, dahil sinasabi natin, He is Lord of everything. No? We need to develop. Sabi nga dyan, a daily walk of dependency on God. Dahil na siya na ang may-ari sa ating buhay. So, sa letter B, sabi niya, we become one with Christ when we are saved. No? Tayo na ay kaisa na niya. No? Bilang anak, kaisa na niya tayo. No? Tinutulungan ng ating text na mamuhay, lumakad, ng may karapat-dapat sa Kanya. So, magpatuloy, magsaliksik ng kanyang pagsalita, mag-aral, no? Sumusunod, nagpapasakot sa kanyang mga salita. So, ang buhay Kristiyano ay, alam nyo, mahabang takbuhin niya. Hindi lang 100 metri ang tinatakbo natin, kundi ito'y takbuhin panghabang buhay. No? Para bang marathon sa ating buhay. Takbuhin pang walang hanggan o buhay na natin. Kasi, alam nyo, Christian maturity is not about paligsahan. No? Ito ay isang mahabang takbuhin sa buhay natin. Para to mold us to Christ likeness. Para maging katulad natin si Kristo. Kasi ito ay proseso ng mahabang proseso yan habang nandito tayo sa mundo ito. No? Kasi alam nyo, Christian maturity, sabi nga, is Christ-centered. Dapat laging ang ating maging sentro ng ating buhay ay si Kristo. Kasi diyan nakatago ang masaganang karunungan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Ibig sabihin, ibibigay niya ng Diyos sa atin yung karunungan para malaman natin, no,
kung paano tayo lumalakad na karapat-dapat sa Kanya. Kasi ang gusto ng Panginoon, sabi nga ng ating text na mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya, sabi niya. At sabi niya, manatili kayo sa Kanya at isali sa Kanya ang iyong buhay. Sabi niya, isali ang iyong buhay sa Kanya. So, kasi dito, no, sa banal na salita ng Diyos, salita ng Diyos, lahat ng kailangan natin, no, na malaman para maging matakal ang ating pananampalataya nandito, no? Nandito lahat. Ang importante diyan, masabi natin, importante diyan, no? I-meditate natin, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos, and then i-apply natin. Hindi lang basta binabasa natin, nagbubulay-bulay natin, ang importante diyan, i-apply. No? Practice it. Read it, meditate it, and then practice it. Yun ang ibig sabihin niya. Kung gusto nating masala ng karunungan, no? Kaalaman tungkol sa salita ng Diyos, ang importante, read it, meditate it, and apply it o practice it. Kasi kung binabasa mo lang, meditate mo lang, kung walang application, useless. No? Dapat i-apply. Kung gusto natin mabuhay ng may sa parang karapat-dapat sa kanyang harapan, apply. Kasi kapag ina-apply natin, ang resulta niya, alam nyo, we always go deeper and deeper. No? Ang pagkakilala natin sa ating Panginoon. We always palalim ng palalim, no? Ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag ina-apply natin yung bawat mga salita ng ating napapag-aralan. Kasi alam nyo, ang sukatan ng pagiging Kristiyano, hindi naman kung ilang taon ka ng Kristiyano. 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, kung hindi naman makikita sa iyo, hindi lang sukatan ng pagiging Kristiyano. Ang sukatan ng pagiging Kristiyano, kung paano mo ipinamumuhay yung salita ng Diyos. Kahit na 20 years ka ng Christian, 25, 30 years, kung hindi naman makita ang pagiging Kristiyano, useless. Kaya nga, dapat makita sa iyo ang pagiging Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano, dapat maging halimbawa ka sa iyong kapaligiran. Maging halimbawa ka sa iyong mga kaibigan, no? Magulang, lahat. Maging example ka. Kaya nga, sabi ko, ang pagiging Christian hindi naman base kung ilang taong Christian. Base kung paano mo pinamumuhay. Kung paano ka nagiging ilaw, no? Sa mga kaibigan, magulang, at sa iyong kapaligiran. Kaya nga, at kung paano uri ng relasyon, meron tayo sa ating Panginoon Diyos. No? Ang salita ng banal ng Panginoon, pinamumuhay mo, o nakikita ba sa iyo? Ganun ang question doon. No? Isang sign of maturity, yung bang tumitibay ka, lumalago ka spiritually. Hindi lang yung nasa unang balitan ka lang. Hindi lang sa pangalawang balitan ka lang. Dapat ang spiritual na kalagayan natin, step by step, no? Tumataas ang level ng ating pananampalataya. Hindi laging doon sa unang balitan. No? Isa sign, no? Sabi nga dyan, kapag ipinamumuhay natin, sinasagisip natin, higit sa lahat, ina-apply natin yung salita ng Diyos, I'm sure na tataas ang yung level ng pananampalataya. Kasi, kumpiyansa ka kapag matatag ka sa pananampalataya ni Kristo. Kahit na anong mga problema na dumarating sa ating buhay, no? Kumpiyansa tayo, scratch lang yan, dahil matatag ka sa pananampalataya.
Ibig sabihin, kumpiyansa ka. Kasi kasama mo si Kristo. Kung siya kumpiyansa ka dahil alam mo na kasama mo si Kristo. Kahit anong mangyari sa buhay mo o anumang problema dumating sa iyo, kung matatag ka sa pananampalataya, no? Easy lang yan. Dahil kasama mo si Kristo. Sabi nga niyan, dahil kay Kristo, masasabi natin, let the weak say, I am strong. Di ba? Pwede natin sabihin yun. Let the poor say, I am rich. Bakit? Dahil sa ginawa ng ating Panginoon, what the Lord has done for us. Kasi yun ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. No? Pwede natin sabihin na kahit ganito lamang ako, no? Kahit ganito ang aking kalagayan, kahit hindi ako ma-influence sa akong tao, mahirap man lang ako, mahinang tao din sa mundo, dahil kay Kristo, pwede natin sabihin, matatag tayo. Dahil kay Kristo, pwede natin sabihin, mayaman tayo. Dahil kay Kristo, sabihin natin, kaya-kaya ko. Lahat ng mga bagay dumadating sa buhay ko. Pwede natin sabihin yun. No? Kasi kaisa na tayo ni Kristo. Nandiyan si Kristo na laging gumagabay sa buhay natin. Kaya nga bilang Kristiyano, natin Kristo, manatili na tayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya. Sinasabi sa English, sabi nga dyan kaninang text natin sa English, keep your roots deep in Christ. Sa ibig sabihin sa Tagalog, sabi niya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. And sabi nga dyan, no? Sa pangalawa, sabi niya, keep your roots deep in Christ. So sa Tagalog sabi niya, manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Ang buhay Kristiyano mga kapatiran ay parang isang puno. No? Ang isang puno, di nabubuhay ang isang puno na walang ugat na nakakapit sa lupa. Di ba? Hindi mabubuhay yan. Kung nakabilad yung puno, kung nakabilad lang sa araw na walang ugat, hindi mabubuhay yan. Sabi nga dyan, keep your roots. Ibig sabihin, deep in Christ. Sabi nga, manatili kayo sa Kanya, sa ating Panginoon. Alam nyo, tayo naman bilang sa Kristiyano ay nabubuhay dito sa mundo na kay Kristo na siyang ating puno. No? Siyang ating puno. And we are the branches. No? Tayo naman ay nabubuhay dito sa mundo na kay Kristo na siyang ating puno. Siyang ang vine. We are the branches. So, we grow on maturity, sabi nga dyan, as we rely on the sustaining life of Jesus Christ in our life. Kasi ang siyang nag-sustain, siyang gumagabay sa atin. Kaya naman tayo nakapamuhay ng may karapat-dapat sa Kanya because of Christ. Kasi kaisa na niya tayo. Sabi nga kanina. Di ba? Tulad nga lang, ang mga ugat, ibig sabihin, ng puno, di ba? Ang mga ugat sa puno, ang siyang nagpapatibay sa puno. Ang mga ugat, ibig sabihin, siyang nagiging matatag. Siyang nagpapatatag. Ibig sabihin, the more nakakapit ang puno sa lupa, the more na magkakaroon ng stability. Di ba? Nagiging matatag. Kasi yung ugat, nakakapit talaga sa lupa. So, ganun din. Tulad natin, spiritually, mga Kristiyano. Tayo tatatag, lalakas, spiritually, kung tayo nakakapit, nakikiisa, no? Tayo kay Kristo, na siya nagbibigay lakas. Katatagan sa ating pananampalataya. Sabi nga kanina, tulad ng puno. Kapag ang puno walang ugat, nakakapit sa lupa, dahan-dahan niya
Sabi nga, si Yesu Kristo ang ating puno, tayo naman ang mga sanga. No? Siya ang puno, tayo naman ang mga sanga. Saan nanggagaling yung bunga? Di ba sa puno? Siya nagbibigay sustansya para sa mga sanga. Kaya tayo mga Kristiyano na nakaugnay sa puno, dapat tayong mamunga. Di ba? Dapat tayong mamunga. Dahil nakaugnay tayo doon sa puno na kung walang iba kundi ang ating Panginoon Yesu Kristo. So, ibig sabihin, hindi tayo mamumunga kung hindi tayo nakaugma, na wala tayong ugnayan kay Kristo. Kaya nga, sabi nga dyan, ibig sabihin, manatili tayong mamuhay na nakaugnay sa puno upang mamunga. Ibig sabihin, lumakas sa spiritual na kalagayan natin upang lumakas tayo. Tumatag spiritually. Tulad na sa nasabi ko na, si Kristo ang puno, tayo naman ang mga sanga. Para tayo makakapamunga. Kaya kailangan natin patuloy ang spiritual na ugnayan natin kay Kristo. Kaya kailangan natin manatili, sabi nga dyan, abide in Christ. Manatili kay Kristo. Para tayo makapamunga. Kasi, sabi mo nga na hindi tayo makakapamunga kung hiwalay tayo kay Kristo. Ibig sabihin, hindi tayo makakagawa ng anumang gawain spiritual o anumang bagay na makakapagbigay ng kaluhuran sa Kanya o glory sa Kanya kung hiwalay tayo kay Kristo. Sa kabilang lado, sabi nga, magagawa natin ang lahat ng bagay kung nakaugnay tayo kay Kristo. Totoo yan. Sabi nga, lahat ng bagay ay magagawa ko dahil kay Kristo. So sa verse Philippians 4:13, di ba? Through Christ, sa English na I can do all things through Christ who strengthened me. Totoo yun. Magagawa ko ang lahat ng bagay kung nakaugnay ka kay Kristo. Ngunit, sabi nga, lagi natin tandaan, ano mang maging bunga natin, ay hindi galing sa ating kapararan, kundi galing kay Kristo, na siyang puno. Kasi sabi nga, ang puno ang nagbibigay sustansya para mamuna ang sanga. Kaya ngayon, bakit tayo nakakamunga? Because of Christ. Siya nagsusustain ng energy, sustansya, kaya tayo nakakamunga. Ano yung mga bunga na naipapakita natin? Ayan, yung love, di ba? Yung kindness, kabaitan, yung pagpipigil sa sarili, meron na tayo yan. Magmamanifest yan. Tulad ng patience, joy, at mga iba pa. Magmamanifest. Kung ikaw ay nakaugnay, sa puno. Dahil ikaw ay mamumunga. Kasi yung sustain ang nagsustain sa akin, ang puno. Ibig sabihin, si Kristo. Kaya tayo nakakapamunga bilang sa Kristiyano. Kasi magmamanifest yan yung bunga ng Espiritu Santo. Love, kindness, joy, patience. Hindi pwedeng hindi magbunga ang isang Kristiyano nakaugnay sa ating Panginoon Yesu Kristo na siyang puno. Kasi dati, yung mga bunga niyan, wala tayong yan. Dati, puro galit, inggit, di ba? Kalungkutan, laging kasakiman, laging high blood. Dati, gano'n ang kalagayan natin sa buhay. Dahil nga, hindi tayo nakaugnay. Yung ugat natin, hindi nakakapit sa lupa. Dapat, mamuhay na may karapat-dapat sa harap ng Diyos. Sabi nga natin, text, Yamang tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon, Yesu Kristo, mamuhay kayo na sa paraan, sabi niya, karapat-dapat sa Kanya. Karapat-dapat sa Kanya. And then, sabi niya,
keep your roots deep, deep, no? Maging matatag ang iyong roots kay Kristo. And then sabi niya, we must be rooted deeply. Sabi nga dyan, we must be rooted deeply, firmly, yun, firmly in Christ. Sa verse 7, sabi nga, manatili kayo sa Kanya at isali sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. So, sabi nga kanina, tulad ng puno na matatag at nakakapit sa lupa, hindi kaagad yan mabubuwan. Di ba? Ang puno, nakakapit sa lupa, no? Mahigpit na nakakapit sa lupa, hindi kailanman na madaling mabuwan. Kahit anumang bagyo dumating, magraragasa, no? Sa mga puno, kung siya'y ang mga puno ay nakakapit, no? Sa lupa, hindi kaagad mabubuwan yan. Kahit anumang bagyo dumating, mahampas sa puno, so hindi kaagad mabubuwan yan. O babagsak. Dahil sa mahigpit na nakakapit ang ugat sa lupa. Ganun din sa atin. Ano? Kung tayo'y mahigpit na nakahawak, no? Nakaugnay sa puno, si Kristo, so hindi tayo basta-basta, no? Mabubuwan. Kahit anumang dumating, kahit anumang dumating na problema, bagyo sa buhay natin, patuloy pa rin tayo nakatayo. Because yung ugat natin nakakapit sa puno, no? Si Kristo. Kaya hindi tayo mabubuwan o maghihina. Kahit anumang bagyong dumarating sa buhay natin, kahit anumang laki ng problema natin na dinadaanan, trials and sufferings, nandyan pa rin tayo nakatayo. Matatag na nakatayo dahil na kay Kristo. Dahil na yung roots, no, natin kay Kristo ay matatag. Sabi nga dyan, we must strengthen our roots in Him. Kasi, a lot of Christian, maraming mga Kristiyano, no, gusto nilang magkaroon ng spiritual, no, spiritual fruit. Ngunit kung hindi naman sila nakaugnay, no? But if they are not connected to a good root, so there can be no fruit. Siyempre, hindi sila mamumunga. Kung hindi ka naman nakaugnay sa puno, so paano mamumunga? Ang sanga. No? Sabi nga dyan, but if they are not connected to a good fruit, to a good root, there can be no fruit. So, sabi nga sa John 15:4, sabi nga, remain in me, as I also remain in you. No branch, sabi niya, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine, sa puno. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Sabi na natin po ng Yesu Kristo. So, sa Tagalog, sabi niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi magbubunga, ang sangang hindi nananatili sa puno. Logic, di ba? Talagang hindi magbubunga. Yung mga sangang hindi nananatili sa puno. Ganyan din naman, sabi niya, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So, napakaliwanag. So, dapat, anong gawin natin? Dapat lagi tayo nakaugnay. Mananatili sa puno. Para tayo makapamunga ng sagana. Sagana, makikita yung fruit of the Holy Spirit sa buhay natin. Magmamanifest. Dati wala tayo yan. Puro ingit, sama ng loob, puro kalungkutan, walang peace sa buhay. Ngayon, dahil nga nakaugnay tayo, no? Nakaugnay tayo. Nananatili tayo sa
sa Kanya. So, kaya nga tayo'y nagbubunga. So, tulad nga ng halimbawa, no? Tulad ng halimbawa ng artificial plant. Siguro, marami tayong nakikita sa mga artificial plant, lalo na sa mga Chinese, no? Mga Chinese store. Pag dinignan nyo, ang mga flowers, mga planta sa mga Chinese store, napakaganda, di ba? Ang ganda, parang tunay. Parang tunay. No? Maganda, tingnan yung artificial plant kaysa sa tunay na harapan. Di ba? Ang gaganda ng mga gawa ng kung gawa ng mga institute. No? But the difference is, ng artificial plant sa real plant ay malaking pagkakaiba. So, ang tunay na halaman, yung real plant, nagbubunga yan. Di ba? Lumalago. Ngunit, yung artificial plant, patay. Hindi nagbubunga. Hindi lumalago. No? Ang artificial plant, maganda lang tingnan. Ngunit, hindi nagbubunga yan. Magandang tingnan lang. So, ganun din, no? Sa mga artificial Christian. They look good, no? Kumikilos, parang banal, parang mahimhim, parang lumakad, parang tunay na Christian, no? Pag nagsalita, no? Para makikita mo, parang akala mo tunay na Christian, but wala namang bunga na ipinapakita. Parang gano'n din sa artificial plant. But, makikita mo, sa paglabas na anyo lang, magandang tingnan lang. Ngunit, walang bungang nakikita sa mga artificial Christian. Ngunit, no, sa real Christian, sa real plant, ang tunay na Kristiyano, yan, no, namumunga. Lumalago. Dumadami yung mga sanga. Dumadami yung leaves niya. Di ba? Kasi buhay. Hindi katulad ng patay na Christian or artificial plant. Dahil namumunga, dahil ang nagsusustain sa kanya, nagbibigay sustansya sa kanya, no? Yung ating Panginoon. Ng ating Panginoon. Yung real Christian. No? Si Jesus Cristo. Sabi nga niya, no? Isalig. Sabi niya, manatili kayo sa Kanya. Sabi niya, manatili tayo sa Kanya. Sabi niya, magpakatibay tayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Sabi niya. Kaya nga, itulad natin yung ating buhay sa pananampalataya na dapat yung ating maging pundasyon, no? Maging pundasyon sa buhay ay si Kristo. And then sabi na sa verse 3, build your life on Christ. Anong sabi niya? Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Tulad ng bahay. No? Tulad ng bahay. Sabi nga, ang bahay, kailangan yung matatag na pundasyon. A solid foundation. Houses needs a solid foundation. Tulad ng isang bahay, na kailangan ito ang matatag na pundasyon. Tulad nga sa pag naitayo ang bahay sa mahinang pundasyon, darating ang panahon, babagsak yan. Oh? Sa ating mga Kristiyano, dapat maging matatag din ang ating pundasyon, lalo-lalo na sa salita ng Diyos. Without a foundation of the Word of God, pwede tayong maghina, pwede tayong mag-collapse, babagsak. Kasi mahina yung pundasyon natin.
sa salita ng Diyos. Konting problema, konting mga suffering sa buhay, babagsak na. No? Tulad nga ng parable of two builders. Sabi nga niya, the parable of two builders. So, sabi nga niya, okay. So, tingnan natin. Sabi niya, therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. And then sa 25, the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house. So, tatangay daw. Yet, it did not fall, but it has its foundation of the rock. Matatag daw. Hindi siya but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against the house, and it fell with a great crash. So, hindi raw mahina daw yung pundasyon. Kaya, dumating yung malakas na hangin, rumagasa ang hangin, so, madaling mawasak. Kaya, ganun din daw ang ating dapat, no? Kaya, sabi niya, sa verse, sa 7:24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Dapat maging ganun din tayo, no? Maging pundasyon natin ay yung bato. Ang pundasyon natin ay si Kristo. Ibig sabihin dyan, no? Kaya ang bawat nakikinig, nagsasagawa ng mga salita ito ay matutulad sa isang matalino na nagtayo sa kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha, no? Binayo ng malakas na hangin ang bahay na yon, ngunit hindi nagiba. Sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ganun din sa ating espiritu na pamumuhay. Dapat maging matatag, no? Maging matatag. Ang bawat nakikinig ng ating salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanganin. Buhanginan. 27, umulan ng malakas, bumaha at binagyo, ibig sabihin dyan, binagyo ng malakas na hangin, ang bahay, ito ay bumagsak at lubusang bawasan. So, anong nangyari? Bumagsak ng bahay na iyon at lubusang nawasak. Kaya, dapat, ito'y isang malaking katuruan sa atin. Dapat sa ating mga Kristiyano ay matutulad tayo sa taong matalino. Ibig sabihin, matatag ang pundasyon sa salita ng Diyos. Nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ibig sabihin, matatag na pundasyon. Ibig sabihin, yung pundasyon niya, yung salita ng Diyos. No? Kahit umulan ng malakas, ibig sabihin, kahit na dumating man ang mga problema sa buhay natin, kahit anumang baha, baha, sufferings, trial sa buhay, kahit anumang problema dumating sa buhay natin, patuloy pa rin tayo nakatayo. Dahil nga, ang ating pundasyon ay yung bato. Pundasyon na bato ng ating Kristo. So, ganoon din sa atin na laging magbantay. Laging magbantay sa ating buhay Kristiyano. Pwede rin dumating yung baha sa buhay natin. Pwede rin darating yung malakas na hangin sa buhay natin. Hindi natin alam. Pwede bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, darating din yan. Darating at darating. Hindi natin alam. Ang importante dyan, sinasabi, magbantay. Magtayo ng bahay
sa malaking bato ni Kristo. Sabi nga. Sa kaya sinasabi ko nung una, no? Laging magbantay. Get ready. Get ready. Satan is always here. No? Laging nandyan to attack us. Laging nandyan si Satan para atakihin tayo. Lalo lang na kapag ang buhay natin na parang walang problema, diba? At least, may aatak yan. Kung hindi tayo nakatayo sa pundasyon bato ni Kristo, so, pwede tayo bumigay. Pwede tayo maghina. Kung tayo nakatayo, ibig sabihin, kung tayo nakatayo, nakatayo sa pundasyon ni Kristo, sa salita ng Diyos, kahit anumang gawin ni Satan, sa atin ay hindi mananalo. Lagi pa rin tayo matapat. Dahil nakatayo tayo sa pundasyon bato ni Kristo. Ibig sabihin yung salita ng Diyos. Because our lives has a solid foundation of the Word of God. Sabi nga dyan, Christian need a solid foundation of the Word of God. Kung hindi ka sabi nga kanina, kung mahina, no? Yung pundasyon natin sa salita ng Diyos, so, pwede tayong bumagsak. Pwede tayong bumina. Dahil na si Satan, no? Sabi nga kanina, Satan is always here, there, na laging gumagawa ng paraan para mailayo tayo sa landas ng pananampalataya natin kay Kristo. Kasi yun ang gawain natin. Gawain na yun ni Satan. Satan is a destroyer to our faith. Yan din naman ang gawain niya. Kaya lang, no, kapag tayo nakatayo, no, matatag na nakatayo sa salita ng Diyos, kahit anumang gawin ni Satan sa buhay natin, so, hindi siya manalo. Bakit? Dahil nakatayo tayo sa pundasyon bato ni Kristo. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos. Because our lives has a solid foundation of the Word of God. Sabi nga dyan. No? Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Sa Tagalog, sabi niya, sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Yesu Kristo. Kaya, kung gusto nating maging matatag, no, ang ating pananampalataya, dapat ang maging pundasyon natin, ang ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya, alam nyo, hindi na magkakaroon ng pagbabaha-bahagi, ahita, no, sa mga loob sa loob ng iglesia, kung magkakaroon tayo ng spiritual na maturity. Kung ang ating spiritual na pundasyon ay salita ng Diyos, kailangan hindi mananalo ang mga ganyang bagay, no? Yung ahita, sa mga loob. Kasi, yun ay mga gawa na ni Satan. Tayo tatatag, magkakaroon ng lahat, spiritual maturity, ang bawat isa sa atin sa loob ng iglesia, kung ang ating pananampalataya ay nakatayo sa pundasyon na bato ng ating Panginoong Yesu Kristo. Sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, sabi nga, patuloy kayong magpapaalalahanan. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, sabi na dyan, patuloy kayong magpapaalalahanan. At, sabi na dyan, help, magtulungan. Tulad ng ginagawa ng marami sa inyo. Sabi niya, sa 1 Thessalonians 5:11, ito'y patungkol sa encouragement. Encourage one another. Sabi niya, how to build up one another to grow spiritually? Paano daw tayo makapagbigay
kalusugang espiritual sa ating mga Kristiyano, sa ating mga kapatiran. Sabi nga sa Romans 14:19, pagsikapan ninyo natin gawin, sabi, ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan, makakapagpatibay sa isa't isa. Sinasabi sa Romans 14:19. Sabi niya, pagsikapan ninyo gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan, makakapagpatibay sa isa't isa. So sinasabi sa English, let us pursue the things which make for peace and building up one another. Yan ang sinasabi para tayo makakapag-encourage sa one another. Ang isang mahalagang bagay na dapat gawin natin sa isang iglesia, no? Sa loob ng iglesia ay pagsikapin natin gawin na makapagpatibay sa isa't isa, lalo na sa ating espiritu ng kalagayan. Kasi tayo pinili, tinawag para sa spiritual na gawain, to our spiritual maturity. Ano ba, healthy, no? Paano tayo makakapagbigay ng pagpapatibay sa bawat isa? Healthy, no? Sharing, encouraging, exhorting one another, lang na yung fellowship ay importante sa isang iglesia. Ito'y kailangan in every churches upang manatili ang pagkakaisa at pagmamahalan ng sa loob ng iglesia. Sabi nga dyan, sa 4, sabi niya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Sabi niya ng ating text. No? Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. Become stronger in faith. Yan. Dapat, sabi nga, magpakatibay daw tayo sa pananampalatayang itinuro sa atin. And then sabi niya, established in the faith just as you were taught. Sabi nga ng ating text. So dito, ini-encourage tayo ni Pablo na bilang sa Kristiyano na dapat magpakatibay, no? Sa pananampalatayang itinuro sa atin. So alam ko, lahat tayo ay nag-aaral, nagsasalisik ng salita ng Diyos. So gamitin natin ito, ang salita ito para makapagpatibay sa isa't isa. Ibig sabihin, habang tayo nag-aaral, nagsasalisik ng salita ng Diyos, lalo naman tayo lumalago, no? Tumatakal ang ating pananampalataya. Kasi parang sa eskwela yan, no? Kasi habang tayo nag-aaral, habang tayo nagsasalisik ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, lalo naman lumalago, tumataas ang level natin pananampalataya. Parang sa eskwela, di ba? Parang sa eskwela. Nung nag-aaral tayo, no, marami sa inyo, nag-aaral ng kinder, no? Yung kinder, hindi naman kagad pumunta sa grade 1. Nag-aaral din yan. Matutong magbasa, no? Unang-una sabi, nagsimula sila sa A, Ba, Ka, Da. Hindi naman kagad ang isang bata na matuto kagad. Nagsimula yan sa pag-aaral. So, habang tumatagal, ibig sabihin, habang nag-aaral, no, sa eskwela, natuto na siya hanggang sa magbilang. Una, sabi niya, 1, 2, 3, sabi ng teacher, 3, 4. Hindi naman kagad yung bata, natuto magbilang hanggang 100. Siya, nag-aaral muna. No? Habang tumatagal, nag-aaral, no? Natuto naman siya magbilang hanggang 1,000. 5,000, 10,000. Ganun sa atin. Ganun din sa atin. So, ganun din sa atin sa ating paglagong spiritual, sa pananampalataya.
Habang tayo nag-aaral, no? Ng discipleship 1, habang tayo nag-aaral ng discipleship 1, 2, 3, 4, 5, no? Hanggang sa umantong tayo sa leadership, hanggang sa umantong tayo sa pag-aaral ng attributes of God. So, ibig sabihin, tumataas yung landas natin ng pananampalataya. Kung paano natin nakikilala ang ating Panginoon. Ibig sabihin, habang nag-aaral tayo, lalo natin nakikilala ang ating Panginoon Diyos ng tagapagligtas. So, ibig sabihin, doon naman tayo lumalago. Di ba? Doon naman tayo lumalago. Lumalalim, tumataas ang antas ng ating pananampalataya. So, tulad ng mga bata. Mga bata, nag-aaral yan mula sa kinder, grade 1, grade 2, no? Hanggang sa high school, pagkatapos ng high school, nag-college, hanggang sa nag-laurea. Di ba? Ganun din sa atin, sa spiritual na ating kalagayan. Hindi naman tayo agad nasa mataas na level ng pananampalataya. Hindi, dadaan muna tayo sa step by step by step by step. Habang tayo nag-aaral, sabi nga, lumalago naman yung antas ng ating pananampalataya. At higit natin nakikilala ang ating sinasampalatayanan na nagligtas sa atin. Kasi our goal as a Christian is to go deeper and deeper. No? Na makilala natin ang ating Panginoong Yesu Cristo na siya na nagligtas sa atin. Doon naman tayo tumitibay. No? Doon naman tayo nagtitiwala. The more nakikilala natin ang ating Panginoong Yesu Cristo, the more na kumpiyansa tayo. No? Nangahawak. Kahit ano man mangyari sa buhay natin, nandun pa rin yung pagtitiwala ko sa buhay mo. Kaya, ibig sabihin dyan, no? Lagi natin surihin. Lagi natin surihin ang ating sarili. Bantayan, no? Ang ating sarili. Kung paano tayo lumalakad ba tayo bilang sa Kristiyano, ayon sa paraan ng ating Panginoon, o paraan ni Satan. So, lagi natin surihin, bantayan ang ating sarili. Huwag natin bantayan yung ibang kapatid natin sa pananampalataya. Ang importante, bantayan natin ang ating sarili. Kasi maraming mga Kristiyano ang binabantayan. Yung mga kapwa Kristiyano, lagi, no? Bantayan ninyo ang inyong sarili. Bantayan natin yung ating sarili. Kung gaan tayo kalapit, no? Ang relasyon natin sa Kanya. Kasi, Apostol Pablo kumantas na to allow, no? Not to allow ourselves to be conformed to this world. Kasi, si Apostol Pablo, in-encourage tayo na bilang sa Kristiyano, not to conform sa mga bagay dito sa mundo ito. Kasi we are not of this world. Hindi na tayo dito sa mundo. Nabubuhay dito sa mundo. Hindi na tayo dito tagatira sa mundo ito. Hindi na tayo taga dito sa mundo ito. Sabi nga dyan, we are not of this world. We are now separated from this world. Sabi nga dyan, our identity is in heaven. Kaya laging magbantay. Laging magbantay sa ating buhay Kristiyano. Huwag nating bantayan yung ibang kapatid natin, no? Ang lagi nating bantayan yung ating sarili. Yes, i-encourage natin, no? I-encourage natin para lumago spiritually. But higit sa lahat, yung ating sarili. No? Kasi sabi nga dyan, sabi nga, faith means having confidence in God. Sabi niya, it is easy to trust, di ba? When things go well. Totoo naman yun. Kapag okay ang nangyayari sa buhay natin, karma, no? Tuto bene, it is easy to trust when things go well. Tunay, no? Tunay, hindi madali na mag-trust sa Panginoon kapag tayo'y may pinagdadahanang hapdi,
may pinagdadaraan ng sakit, hirap, problema sa buhay natin. Di ba? Kapag dumarating ang mga ganitong sitwasyon sa buhay, many times, kinukwestiyon natin ang Diyos. Many times, kapag dumarating ganitong sitwasyon, no, sinisisi natin ang Diyos. Nawawala na tayo ng tiwala sa Diyos. Kasi, most of us, feeling natin kapag ganyan na nangyayari sa buhay, problema, sakit, no, hapdi, may karamdaman, hirap, most of us feeling natin kapag pangit ang nangyayari sa buhay natin, feeling natin pinababayaan tayo ng Diyos. Di ba? Minsan gano'n yan kapag nangyayari yung gano'n mga problema. Pero, alam mo, ang totoo niya mga kapatiran, mas maganda pala ang plano ng Diyos para sa atin. Mas maganda pala ang naghihintay sa atin in the future. Yes, inaalok ng Diyos na dumaas ka muna ng hirap. No? Sakit, hirap, karamdaman. But, ang totoo pala niya, no? Kaya nangyayari yung mga bagay na yan, mayroon pala mas magandang naghihintay sa atin in the future. Ang importante mga kapatid, sabi nga, inuulit-ulit ko, magtiwala, ipaubayan mo sa Diyos. Kasi God knows, ang alam ng Diyos ang nakakaalam sa buhay natin. Kasi ang dami kasing tao, nagpapasalamat lang kapag maganda ang nangyayari sa buhay. Diba? Kapag magandang nangyayari sa buhay, ang sarap magpasalamat. Kapag pangit, sabi nga kanina, kapag pangit, no, it is mahirap lang magpasalamat sa Diyos. Ang tandaan natin, no, maraming magandang plano ang Diyos. Lagi natin tandaan sa buhay natin. Maraming plano, magandang plano ang Diyos sa atin. Ang kailangan lang natin, magtiwala. Magtiwala. Kasi tayo, no, ang kaalaman lang natin, ang intelligent natin, limitado lang. Pero ang Diyos, alam niya. Alam niya kung ano ang makakabuti para sa atin. Ang kailangan lang natin, paubayan natin sa Diyos. Maniwala tayo sa Kanyang plano. Magtiwala sa Kanya. Sabi nga niya, in every situation that we have in life, God has a plan and has a program. And then sabi niya, and His plan is perfect. Ang plano niya para sa atin ay perfecto. And His plan is not to distract us. And His plan is not for our calamity. Sabi niya, is not to destroy us. His plan is for our own good. Yun ang mga plano ng Diyos sa atin. Sakala natin na pangit, pero in the future, malalaman natin, ito pala, ang ganda pala ng plano ng Diyos sa atin. Kasi hindi natin alam kasi, yung limitado lang kasi ang kakalaman natin. Pero ang Diyos alam niya. No? Kasi anak niya tayo. Kuminsan yung anak, di ba? Sa relasyon ng magulang at anak, siyempre, minsan pinapalo-palo yung anak para sa kabutihan ng anak. Ganon din ang Diyos. No? Tandaan natin, maraming magandang plano sa atin ng Diyos. Kasi hindi tayo pamabayaan. Kasi anak niya tayo. Kaya nga sabi nga, in every situation that we have in life, God has a plan. And His plan is perfect. Sabi nga, and His plan is for our own future. Sa darating na futuro. Sabi niya, it is not for our calamity, it is not to destroy us, but it is for our own good. Yun ang plano ng Diyos sa atin.
Kaya lang, minsan, sabi na, tulad natin kanina, yes, it is easy to trust when things go well. Kapag pangit, di ba? Minsan, bakit ganito? Minsan, kinu-question na natin ng Diyos. Kapag pangit, pinuputyan na natin ng Diyos. No, wag, mga kapatid. Mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. It is not for our calamity. It is not to destroy us. But it is for our own good. Kaya, sabi niya, faith needs to be strengthened. Yan. Dapat, sa ganyang mga bagay, bilang sa Kristiyano, our faith needs, dapat maging matapat. Mag-ingat, sabi nga, mag-ingat na matuso sa mga present evil aids na nakikita natin ngayon. So, ang mundo, hindi paganda ng paganda. Palalangan, palalangan. No? So, ngayon, makikita natin yung buong bansa. No? Nakikita natin puro, puro gera na, no? Israel, yun. Nagpapagsakan na naman ng bomba. So ngayon, sa Pilipinas, strike na strike, no? Nandiyan yung, sa ICC. So, hindi natin alam. So, importante, magbantay. Suriin lagi ang ating sarili. Mag-ingat, no? Sa mga present evil aids. Kasi this world is an instrument of Satan. Kung paano niya tayo din lagi. Kasi yun ang gawain niya. To destroy us. Para maalis tayo sa pananampalataya kay Kristo. Kasi ang ating kalaban, si Satan, marami siyang ginagamit para dayain tayo. Kaya sinasabi nga kanina, laging examine. Suriin lagi ating sarili. Kung paano tayo lumalakad dito sa mundo ito. Kaya pinapaalalahanan tayo ng text natin ito, no? Yaman. Tinanggap na natin si Kristo bilang Panginoon Diyos ng Tagapagligtas. Sabi nga, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. So, huwag tayong balinhan ng ibang mga bagay na nandito sa mundo ito. Sabi nga dyan, walk in Him. Lumakad tayo ayon sa bagong pagkatao natin na tinanggap natin kay Kristo. Dapat makita ang Kristo sa atin na tinanggap natin kay Kristo na dapat mamuhay na ng karapat-dapat sa Kanya. Ibig sabihin, walk in Christ means following Him, no? Obeying Him. Yan ang importante. Kasi the more na lumalakad tayo ayon sa sumusunod tayo sa Kanya, the more naman nakakalagad tayo ng worthy. The more naman nakakalagad tayo ng may kalugod-lugod sa Kanyang harapan. The more na lumalakad tayo ng may kalugod-lugod sa Kanya, no? And the more naman titibay tayo sa pananampalataya. The more na magkakaroon tayo ng pagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa Galatians 5:16, sabi nga, I say, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Kasi alam nyo ang kalaban natin, itong sarili nating laman. Sabi nga, sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Kasi sabi nga, na ina-encourage tayo ng Galatians 5:16 na ang Espiritu daw, ang gawin natin patnubay sa ating buhay. Para makapamuhay tayo ng may kaganap-ganap sa ating Panginoon. Kasi, alam nyo, ang experience ni Apostol Pablo, bakit sinabi niya ito? Kasi maraming mga Kristiyano na naaakay pa sa gawa ng sanlibutan. Naaakay pa sila sa kanilang nasaan ang kanilang laman.
lumalakad pa sila ayon sa sa gawa ng sanlibutan. Kaya nga, in-encourage ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, ito'y sinasabi na sa mga Kristiyano na ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. Yan, in-encourage tayo mga Kristiyano na ang Espiritu daw ang gawin natin patnubay sa ating buhay. No? Huwag, sabi niya, huwag susundin ang kita ng laman, yung flesh natin. Kasi yung flesh natin, itong kalaman natin. No? Kaya, lumakad tayo ayon sa gabay ng Espiritu na sa atin. Kasi ang Espiritu na yan, nasa atin, igagay tayo niyan. Igagay tayo sa tamang pamamaraan ng buhay. Kaya nga, ina-encourage tayo ni Pablo kasi si Apostol Pablo, marami siyang experience siya kung bakit sinasabi niya, bakit may mga Kristiyano ganito. Samantalang tinanggap na nila si Kristo. Samantalang nag-aaral sila. Sabi nga ni Pablo, bakit pa maraming mga Kristiyano naliligaw pa ng landas? Dahil nga, sinusunod nila yung pita ng laman. Kaya nga, ina-encourage niya, yung mga Kristiyano, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, sabi niya sa mga Kristiyano, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo maging alipin ng hiling ng laman. Kasi na-experience niya, nakita niya sa mga Kristiyano, sinasabi ng Kristiyano. Kaya nga, hindi nila, wala namang pinapakitang bunga o halimbawa sa pagiging Kristiyano. Kaya nga sabi niya, Apostol Pablo, ganun din sa atin. No? Ganun din sa atin. Na dapat ang Espiritu ang gawin natin patnubay at huwag na yung pita ng laman. Kasi kalaban natin ito. No? Yung ating laman. So, paano tayo nagkakasala? Di ba? Yan sa ating bukan, sa ating isipan, sa ating laman. Kaya, ang kalaban natin, mismo ang ating sarili. Kaya sabi nga ni Pablo, no? Ang gawin daw natin patnubay ang Espiritu. Huwag susundin yung pitanan ng laman. Kaya nga, sabi nga, walking in Christ means that we are following Him. Walking in Christ means we are obeying Him. So, ibig sabihin, walking in Christ means we are rooted in Him. Sabi niya, we must root deep in the Word of God. Kaya nawa, sa mensahe nito, sa conclusion, we must develop a daily walk in Him. Yan ang importante. We must develop to strengthen our faith and stand firm. At maging matatag. Kapag sabi nga dyan, kapag pinamuhay natin itong bagay na ito, no? Bilang sa Kristiyano, so our faith will become stronger and stronger. And then, magiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya, nawa, sa mensahe nito ay maging dagdag kaalaman ito sa atin, no? Higit sa lahat, may apply natin. Hindi lang yung napakinggan natin, kundi may apply natin sa araw-araw ng ating buhay. Kung gusto natin mamuhay, lumagan ng may kaaya-aya sa harap ng Diyos. Sabi nga, kapag maging rooted ka, maging yung ating ugat, no? Maging ugat yung nakakapit sa lupa. Ganon din sa ating pananampalataya spiritual, no? Dapat ay mag-root natin, no? Yung salita ng Diyos. Nakatanim tayo sa salita ng Diyos. Okay, salamat sa Panginoon. Sana nawa sa mensahe nito, sabi nga, maging dagdag na alam nito, ma-apply po natin sa ating mga buhay. Okay, let's pray. Salamat, Panginoon, sa mensahe na narating mo. Salamat, Panginoon, sa mensahe
sa aming buhay Kristiyano. Magsilbing kalakasan ito sa aming paglakad sa araw-araw ng aming buhay. Nawa sa apat na bagay nito, yaman tinanggap ka namin, Panginoon, bilang Panginoon Diyos na Pagpagligtas, ay dapat makita ang buhay, makita ang Kristo sa iyong buhay. Maging eksample kami, maging halimbawa po kami sa aming kapaligiran. Maging halimbawa po kami sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay. Kaya naman po, Panginoon, salamat sa encouragement na pinagkalog mo sa mensahe ito. Higit sa lahat, Panginoon, nawa maya-apply po namin sa aming mga buhay. Tunay ka ng Diyos, tunay ka ng ang mga salita mo ay buhay. Salamat po, Panginoon, nawa sa mga salita mo ito ay maging salamin, maging daan ito para makapamuhay kami ng may aya-aya sa iyong harapan. At salamat din po, Panginoon, sa tulong ito. Higit sa lahat, Panginoon, nanawa sa aming napagdalaman ito, mabuhay kami ng may karapat-dapat kaaya-aya sa iyong harapan. At higit sa lahat, Panginoon, isarin namin ang aming sarili sa iyong banal na salita, maging deep kami sa iyong sa aming mga ulat, sa ibig sabihin sa salita mo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mensahe na nawa may apply po namin sa aming mga buhay, higit sa lahat